Bulkang Mayon. Isang katangi-tanging anyong lupa na makikita sa lalawigan ng Bicol. Sa napakagandang hugis nito ay mahahalina ka talaga kapag ito'y inyong nasilayan. At sa episode na ito, hayaan niyong ikwento namin ang mga karanasan at mga magagandang tanawing aming nadaanan dito sa rehiyon ng Bicol, partikular na ang lalawigan ng Albay. Mula Marikina, bumiyahe tayo ng halos 15 oras marating lang ang ating tinuluyan dito sa Daraga Albay. Kasama na dito ang mga pahinga at pagkamangha sa mga lugar na ating nadaanan. Pero bago natin marating ang ating destinasyon, ay iba't ibang pagsubok ang ating naranasan. Grabe, nag-e-evolve na yung mga lubak dito. Iba't ibang kondisyon ng kalsada. Grabe, ito lang yung naging punot dulo ng traffic. Bigla-biglang pagulan at mahabang kakalsadahan na talaga namang sumubok sa katatagan ng aming isipan at pangangatawan. Pero kahit ganoon, ay napakasulit ng ating paghihirap nang marating natin ang lalawigan ng Albay. Kung kaya't, ano pang inaantay nyo? Tara at samahan niyo ulit kami dito sa biyaheng Albay, Bicol. Okay na yan? Full tank na full tank. So, initial payment natin is 420.72. Pero 7.235 liters siya. So, sulat natin yan. Alright, so full tank tayo ngayon, 7.235 liters. Time check, 3:21 in the morning. So, last time natin, biyahe natin, galing tayong La Union, 679.4 kilometer. So, reset tayo ng trip meter. And, pahangin muna tayo. Para, ready. Iyon o, pahangin muna. At bumiyahe tayo ng madaling araw, pero parang mga saktong alas 2 tayo makakarating dun sa area. Biyahe tayo ngayon ng medyo malayo-layo. Dahil may pinaghahandaan tayong fuel economy tour na gaganapin at magtatapos mula Manila hanggang Sorsogon. So yun yung parang dadaanan natin ngayon, kumbaga parang dry run. Pero sa ride na ito hindi tayo nagmamadali, hindi tayo kung ano-ano pa man. Try lang natin puntahan at bisitahin yung mga lugar na pwede nating makita at madaanan. Alright, so kasama natin ating OBR. Alam nyo na yan kung sino yan. Ang pinakamalakas at ang pinakamalupit na OBR na pwede nyong makita at makilala. So shoutout sa mga nakakilala sa amin, shoutout sa inyo at maraming salamat sa panonood nyo. Dahil sa inyo, nagkakaroon kami ng mga ride na ganito. So medyo madilim pa naman, hindi pa naman masyadong maliwanag at wala pang masyadong makikita sa daan. Kung kaya't ang gagawin lang muna natin ngayon is update. At tignan natin kung maya-maya magkaroon na ng liwanag dahil alas stress na. 3:27 to be exact. So makakita ngayon ng Antipolo at papunta na tayo ng Laguna para doon tayo dumaan papuntang Bicol, probinsya ng Bicol. Alright, let's go. Madilim na madilim. Ayun, may liwanag na. Alright, time check. 5:07, nandito na tayo sa Kalayaan, Laguna.
Pero makikita natin ang signage ng Lumban. Lumban, Laguna. Alright. So, balik tayo mamaya. Madilim pa naman. And nasa Tayabas na tayo. Kanina nung nag-update tayo, nasa Laguna, Antipolo, Rizal, something doon, Mabitak. Tapos nasa Tayabas, Quezon na tayo. Time check, it's 6:15 in the morning at medyo cloudy ang papawirin ngayon. Grabe. So meron lang daw tayong 8 hours and 5 minutes bago makarating doon sa ating tutuluyan sa Mayon Lodging House. Para doon yun, para magiging base point natin kung pupunta tayo ng Sorsogon, kung pupunta tayo ng Cagsawa Ruins. So yun, first time lang namin doon. So hindi natin alam kung ano yung mga pwede nating makita sa lugar na yan. Alright? Ano, tara? So pupunta na tayo ng ating tutuluyan. At medyo cloudy at basa, mamasa-masa ang panahon ngayon. Moist. At dahil umaga na, nakikita nyo kami. At kung bago pa kayo sa channel namin, bago pa lang kayo na nanonood sa amin, we are Ride Gone. At mostly travel vids ang aming ginagawa. Kung saan saan kami napupadpad na pupunta para ma-experience yung lugar. At maka-experience pa ng bagong mga adventure. Ay, kasama natin OBR. At papunta tayo ngayon ng Sorsogon dahil ito ay parang trial run natin dahil may sasalihan tayong fuel economy run. Yes, mga bandang March. Ngayon is February. Hindi ko alam kung kailan mapopost to, pero yon, siguro kung ma-post ko to is nasa ano na tayo, nandun na tayo sa fuel economy run. Patipiran ng gas. At sa ngayon is 2 bar pa lang ang nababawas sa atin mula nung nagpagas tayo, nagpa-full tank tayo sa Antipolo. At ngayon is nasa Tayabas, Quezon na tayo. Grabe. At maraming salamat nga pala sa mga sumusubaybay at sa mga laging active sa mga videos natin. Grabe. Shoutout po sa inyo. At shoutout daw sa mga ka-office mate ni Lara. Sila Jay, sila Jen, Jorin, at sila Rick. At kung iba pa, shoutout daw sa inyo. At ngayon is bubiyahe na tayo. Sa mga asawa nila, shoutout din po sa inyo. Grabe. Sana magtuloy-tuloy yung ganyan lang na panahon na subtle lang. Let's go! Sa mga oras na ito, masasabi naming nasa kondisyon kami para bumiyahe ng malayo. Pero nabawasan ito nang nadaanan natin ang mga kasalukuyang kondisyon ng Maharlika Highway dito sa may bandang Pagbilao, Quezon Province. Grabe, nag-e-evolve na yung mga lubak dito. Nung huling punta natin dito, hindi pa ganito kalala to. So baka in the future magkakaroon ng mga pagta-traffic kapag gagawin to. Sobrang Jolina. Akala namin ito lang yung problemadong kalsada sa biyaheng ito, pero nagkakamali pala kami. Si Mani Popcorn. Level 5 na lubak. Ay hindi, baka may mas ano pa, may mas malala pang lubak. Ano pa lang yun, level 3. Nakakita tayo ng level 3 na lubak. Saan pa? Ito level 1 na lubak. Boom! Magkakaroon na ng mga halaman yung mga lubak doon. Kapag kinanan nyo is Bondok Peninsula, andyan na rin yung pinuntahan natin, yung Unisan, Quezon Province. At dito tayo ngayon, papasok ng Old Zigzag Road. Kinorek na namin Old Zigzag Road na siya. Grabe. Wow! Grabe yung ano, putik. Kaya nga may ginagawa na yung kalsada dito para hindi na siya surprising.
Yun. Kabaliktaran ng kalsadang ating nadaanan sa kahabaan ng Pagbilao, Quezon, ay siya namang nakaka-relax at nakakahalinang tanawin ang sumalubong sa amin paakyat ng Old Zigzag Road. Alright, so for the second time, ay hindi, pangatlong time natin na makadaan dito ng nakamotor, hindi pa rin tayo magdo-drone. Ano lang, kalsada lang. Dito na tayo sa Old Zigzag Road. Yun, Quezon National Forest Park. Nice one. Maraming beses nang na-feature ang lugar na ito, pero kahit paulit-ulit na daanan ng kalsadang ito, ay napakasarap pa rin sa pakiramdam. At saludo tayo sa mga tao sa paligid ng Old Zigzag Road na matyagang nag-aalalay sa mga biyaherong dumadaan dito. Ginagawa na yung gilid. Ang galing lang. Something. So next time ulit tayo dito pag dumaan na tayo dyan. Uwe. Yun, grabe. Ganda. Lalaki ng mga orchid. Feature natin to separate. Yung ano muna, dahan-dahanan lang muna natin. Ay! Grabe. At pababa na tayo ng Timonan, Quezon. At Timonan. Anis. Bumaba ang king tapos 40. Alright, nakababa na tayo dun sa Old Zigzag Road. At andito na tayo. Malapit na sa Timonan area. At masasaksihan ulit natin ang magandang coastal area ng Timonan, Quezon. Sana magtuloy-tuloy yung ganyang panahon hanggang bukas at makauwi kami. Daming truck. At time check, it's 7:43 in the morning. At ang nababawas sa gas natin is 2 bars. At meron tayong 44.8 kilometers per liter. May angkas, may top box. At hindi ko alam kung medyo mabigat ang ating dala, pero mabigat talaga siya. Grabe. Habang nakikita tong mga kanyugan dito sa Quezon Province. Ganda. Napakaganda. Wow! OA, ang OA. Yan. Ops, may nakikita tayong mga lubak-lubak sa harapan. Kaya kakanan tayo dito. Timonan, Quezon na tayo lang. Nandito na, nafe-feel ko na yung moment, love.
At dadaan ulit tayo ng coastal area ng Atimonan. Ayun oh. Kanan, Bicol, Gumaca, Atimonan Town proper sa kaliwa. Alright. Let's go. Yun oh. Nagsisilabasan na yung mga level 5 na lubak. Hirap na ito kapag ginawa na. Grabe. Time check nga pala natin is 7:59. Yun no, nagsilabasan na yung mga puti ng kalsada. I can feel the moment. Meron na lang daw tayong 7 hours and 16 minutes. 292 kilometers habang binubuno itong mga Class S na mga lubak. At ang ating OBR ay nakikipaglaban sa kanyang sariling laban. Ha? 7 hours. 7 hours love. Sisilabasan na yung mga Class S na mga lubak. Grabe. Ang saya. Napakasaya. Yun oh. Ito yung mga magpapatibay sa'yo as a driver. Kahit nakakotse ka, maano ka rin dito eh. Maaaning ka rin eh. At nakikita na natin yung baba sa may Caltex. Tapos kakanan na tayo dyan sa Coastal Road. Bicol kanan, Gumaca kanan, Atimonan Poblasyon kaliwa. At medyo cloudy at nakikita na natin ang dagat. Ayun oh. Touchdown at Atimonan. Doom. Grabe. Lumala na yung lubak dito. Ang tibay ng bato na to Bakit natuklap? Tinutuklap nila o lalagyan ng panibagong semento. Grabe. Welcome back again to us. At binati tayo ni Lito Lapid. Oh, stig. Pero dire-diretso pa rin tayo. At ginagawa na yung mga kalsadaan dito. At merong parang ginawa na dito isang hilera. Tapos pag nagawa na yan, ito naman siguro para madaanan yung kabila. Grabe. Kahit na medyo di kagandahan ang kalsada dito sa probinsya ng Quezon Province, ay maaanilag mo pa rin ang kagandahang taglay ng probinsyang ito. Lalo at puno pa rin ng berdeng kagubatan ng karamihang kabundukan dito. Ang ganda na sana ng biyahe. Medyo nagagamay na natin ang mga lubak nang biglang hinabutan tayo ng ulan. Sa pag-aakala namin na saglit lang ang ulan, sinabayan na lang muna namin at parang i-enjoy namin. Pero di nagtagal, di na namin kinaya at lumalakas na talaga. Alright. Pinula ng mga person. Magkakapote ba tayo? Tayo ba ay magkakapote o hahayaan lang muna natin? Saan naman muna natin to? Sige. Pero nakakapote yun eh. Hindi ko mulan din. Oo. So naglagay na muna tayo ng silicone para kung halimbawa imaambon hindi tayo magagrabiyado. Game, tara. At tapos na ang ulan at dumaan lang sana, hopefully dire-diretso na yan at matuyo na tayo. At grabe. At Gumaca bypass na tayo. Ganun lang.
Nice one. Wow. Nabo ko yung isa 360. Okay lang, okay lang. Dito na siya gumaka-bypass. Maganda yung kalsada dito. Nasubukan na namin to dati. May mga matatarik na part pero kaya naman. Ngayon, sana hindi na siya umulan at clear sky. Dumaan lang yung mabigat na ulap. Sana magtuloy-tuloy hanggang Bicol. At meron na lang daw tayo 7 hours. And 8 minutes, 273 kilometers na lang, love. Malapit na yun. Parang ano, La Union. Yun. Grabe. Lamig, matapos tayong basahin. At kung yung papansin nyo, naglagay tayo ng ano, silicone. Para kahit pa paano hindi mabasa ang ating audio at hindi mag-corrupt yung mga files. Hopefully, check natin mamaya. Grabe. Ha? Check natin mamaya kung gagana pa. Oo. Pero gagana yan. Ang nakakapanira lang naman yung ano tubig alat. At meron na lang daw tayong nabawasan na ng 4 bars. Meron na lang tayong 5 bars. Time check, it's 8:36 in the morning. Grabe. Sarap. Grabe. Ang gaganda ng mga nyug dito. Ayun na, matarik. Oops, huwag kayong magagalit kung nag-overtake kami sa parting ito Pinagpaalam naman namin ito sa nagbabantay at pwede naman daw makalusot ang motor. Sa mga oras na ito, pinapanatili pa rin natin ang safe distance sa mga kotse at nakaantabay tayo kung may darating na sasakyan sa kabilang lane. Mahaba-haba Mukhang mahaba-haba. Pasensya na po kailangan nating magmadali. Pasingit po, pasingit. Haba. Grabe ang haba. Kaya nga ng traffic dito. Grabe Ba't hindi sila dumadaan dito? Ay meron, may dumaan. Kaso natigilan siya kasi traffic na dito. Pero kung kakasya tayo, I think kasya tayo. Wow. Grabe. Hirap pag major traffic. Nako. Oh. Oh shit. Thank you, motorist. Grabe. Sorry po, sorry. Uy. Okay, may truck.
Pasok ba tayo? Uy! Wala. Off-road tayo ngayon. Grabe. Grabe ba? May ginagawa doon, boss? Mahaba? Sipat-sipat lang muna. Sipat-sipat. Yun, may naka big bike. Sundan natin to. Nice one. Shoutout po sa'yo. Ha? Shoutout sa 6th Gear Club. Shoutout po sa inyo. Grabe, kawawa din yung mga nakatira dito. Diba, pupunta sila dun sa park na yun. Hirap din. Grabe. Lakad. Uy, parang nakakatakot yung ginawa natin ah. Buti lang may ano, space. Grabe. Nakita na namin yung punot dulo ng ano. Mukhang matatagalan tong repair na to. No? Tagal nun. Parang feeling ko 2 hours magsistay yung mga nandun. Lunch at hapon. Grabe, good luck. Bakit ang tagal ng kanan? Yung kaliwa diretso kasi konti lang yung ano. Grabe. Grabe. Ito lang yung problema yo. Yung ano na to, yung kalsadang to, mabagal gumalaw yung mga kotse. Akala ko naman nagsarang tulay. Grabe, ito lang yung naging punot dulo ng traffic. Haba nun. Grabe. Ayos. Sana wala na tayong makadaan ng ganun. Ano daw to, alternate road. Itong mga overpass dahil binabaha tong area na to. Ito yung diversion road na sinasabi. Oo. Dito. Oo nga. Ko alam, pwedeng dumaan dito. Basta itong mga tricycle driver magtuturo sa atin ng daan kung paano mas madaling makalusot sa mga ano na to. O diba? Hindi rin siya nakalusot. Oops. Iya, mali popcorn. Oh. Dun. Adventure PCX. Dun. Lilipad tayo niyan. Mag-ollie ako dyan. Ollie. Boom. Ay, may tuta. Baby! Baby tuta. Oo nga. Baby Whopper. Oops, may sumabay. Ay, grabe.
Saan dumadaan yung mga kotse na pabalik? Ito, yung nakatrap. Antay sila. So, swerte natin kasi nauna tayo. Ay, naka. Minsan nabibilib din ako sa pagmamotor skills ko eh. Nakakabilib eh. Uy, may mga kalapate. Ito, karera. Wingmaster, race to win. Ayun o, may mga kalapate. Okay, tama. Dadalhin siguro sa ano yan, Sorsogon. O kaya tawid dagat sa Samar. Grabe, ilang araw kaya? Yung iba, ano lang eh, oras lang. Oo. Mga batcher talaga. Grabe, ang traffic na ito. Buti na ano natin. Na-timingan natin na thank you Lord Jesus Christ. Amen. Welcome to Calawag, Quezon. At nalampasan na natin ang Lopez. At ginagawa yung ano doon, overpass. So sobrang traffic. Grabe. Ilang taon na yun? 2 years? Ay hindi, 1 year. Ay hindi, baka matagal pa. Grabe. At pagkatapos noon eh medyo okay naman na yung kalsada na inyong madadaanan. Ganda sana na itong Calawag at Lopez, Quezon. Maganda rin yung kalsada. Pero di ko alam bakit hindi nila masyadong or bakit hindi pa gumugulong yung project. At meron na naman ginagawang kalsada, lab. Ito yung ano eh, malalim eh. Ay hindi, merong parang ano, checkpoint. Gusto ko pa naman magpa-checkpoint. Alam mo yun? Yung parang yung bukal sa kalooban ko yung magpa-checkpoint. Yung parang gusto mong sumakses ka doon. Bienvenido Remedios Torres Hall, Santa Brigida. Bibingkahan ni Lolo Doming, 10 pesos lang. Wow. Bibingka? So, ang daming naghumingi ng sticker sa ating mga bata. Naniniwala kaming habang may bata, may Eat Bulaga. At nalagpasan na natin so far yung medyo mga mahirap-hirap na obstacles siguro. At wala pa tayo sa Tagkawayan at sa Sipokot. Hindi natin alam kung ano status doon. Alright. At time check, it's 9:58. At nasa Calawag, Quezon pa lang tayo. At medyo kumulimlim. Grabe, wag naman po sana, Lord. At napapansin namin ngayon sa mga kalsada dito sa Quezon Province, siguro hinabol to na mapabid bago mag-election. At ayan, dire-diretso na yung mga roadworks at sana naman magtagal. Pero feeling ko meron yang expiration date. At kung meron mga expiration date, sana ay magtagal. At sana magkaroon ng technology na kapag ginagawa yung mga kalsada, hindi na di-disrupt yung traffic flow. May ganung may ganung parang innovation sa Europe ata yun eh. Sa Japan ba yun? Yung parang may ginagawa sa kalsada tapos gumawa sila ng parang elevated na overpass na parang siya, metal siya, na parang ilalagay nila dun sa area para habang gumagawa sa ilalim kayang dumaan nung mga kotse sa taas. Oo. Pero yun, kailangan talagang i-amend yung mga ganong policy kapag in terms of construction.
Grabe. Way to Bicolandia. Yung tayo ng Mountain Dew. Para pang lang, refresh. Aray ka. Okay, so nakabalik ulit tayo dito sa Diyos Mabalos. Kuya, magkano Mountain Dew nyo? $25? Dalawa nga. Alright. So time check, it's 10:50 in the morning. At kakagaling lang natin doon sa Bicolandia Welcome Arc. Welcome to Bicolandia Arc. At mapararating na natin sa wakas ng nakamotor ang parteng ito papuntang Bicol. Nung nakaraan, dito tayo dumiretso sa Camarines Norte. Pero ngayon, kakanan tayo dito. Woo! Nep. Ano kayang kalsada ang naghihintay sa atin? First time, Matnog, 342 kilometers. Pero, ano tayo? Ayun, Matnog, Legazpi, Diet. Let's go! Woo! Excited much. Bagong kalsada na ating daraanan papuntang Sorsogon. Ay hindi, Albay nga pala muna tayo. At sana magtuloy-tuloy na ganyan ang kaganda ang panahon natin sa mga oras na ito. Ganda ng panahon. Boom! Parang neneng biyangkat. At papunta na daw tayo ng Tagkawayan, Quezon. At meron na lang tayong 4 bars na natitira sa ating gas. At feeling ko is kayang-kaya pa naman makarating yan hanggang kung saan man tayo makarating. At meron tayong gas consumption na 43.4 kilometers per liter. Napakatipid. Medyo cloudy sa area na yon, pero clear. Ganda dito. Ayun, mga level 5 na kulubak. 4 hours and 50 minutes lang daw tayo, lab. Okay, time check, 11 o'clock. Tagkawayan, Quezon na tayo. Woo! Grabe. Malupit. Update lang muna tayo. At wala naman na sigurong problema dito so far. Dahil nagkaroon ng parang balita dati sa Sipokot. Sobrang traffic. Pero nung December. Ngayon is February. So sa tingin namin is wala naman na masyado. At ganun pa rin, puro truck yung kasabay natin. At maganda ang mga kalikasan pa rin dito. Lupet. At damang-dama mo ang eleksyon. Alright, nasa na naman tayo? Tayo ngayon ay nasa Camarines Sur na. At sakto tinawag ng kalikasan ng ating OBR. Kalikasan dito sa Lutong Pinoy, Bulalo, at biglang bumuhos ang malakas na ulan. Torn kami kung kakain na ba or inabutan tayo ng malakas na ulan at saktong nasa eatery tayo nang mag-stop over. Tila lang. Kung kaya't nagpasya na rin kaming dito na rin kumain. Akala namin goto yung siserve sa amin. Yung lugaw ba? Pero gotong Batangas pala. So dahil umulan at natsyempohan tayo dito sa eatery, hindi kumain na rin tayo. So ibang klaseng goto ito. Para siyang laman. Hindi siya yung alam natin. Oo. Para siyang sotang. Para siyang sotang. Ay, patanghon. Pero kahit iba ang na-serve sa amin,
ay panibagong experience naman ang hatid sa amin ito. First time namin makakain ito. Dahil alright, so lutong Pinoy tayo nag-lunch dahil nabutan na rin tayo ng ulan na yon. Pero dito medyo clear, sana dire-diretso na siya. Alright, at meron pa tayong 4 hours. Nagising ka naman na lab yun. At time check natin, it's 12:25 in the morning. Not morning, afternoon pala. At sana magtuloy-tuloy yung ganyang panahon dahil binuhusan tayo ng malakas na ulan kanina. At buti nakasilong tayo. At ayun. Let's go. Alright, kung papansin nyo, wala tayo sa main road, di ba? Yan kagaling si Google Maps, nakakapaghanap ng mga kalsada na hindi natin alam. Malakas yan si Google Maps. Ayan, di ba? Nasa highway na tayo. One-way traffic ahead. Kaya Camarines Sur. Ragay! Nasa Ragay na pala tayo. Yo, First District, Camarines Sur. Laki ng First District At nandito na tayo. Hindi ko alam kung Ragay pa rin to. At dito na nagwawakas ang ating gas. Kung hanggang saan, mula Antipolo na may angkas, tapos may may mga gamit, at maghahanap na tayo ng gas station. Wala na dito yung favorite gas station natin so far, so maghahanap tayo ng medyo sufficient gas station. Tandaan pa rin ginagawang kalsada dito. Buong. Grabe. At dahil kakatapos nga lang natin kumain at tanghali na rin, di namin mapigilan ng antok. At buti na lang, nakahanap tayo ng kapihan sa tabing daan. Alright, so kape muna sa tabing daan. Pakita mo yung pangmalakas nating kapeng barako. Libre ka natin. Yun, ha? Libre ka. Oo. Tara. Minsan, sa di inaasahang lokasyon, makakatagpo ka talaga ng kakaibang experience na papaisip ka na pwede pala yung ganito. Sa pagkakataong ito ay ang pag-inom ng kape sa tabing kalsada kaharap ng mga nagdaraang sasakyan. Cute lang. Alright, so this is our second gas stop pa lang from Antipolo. At yun, blinking na yung status natin. At meron tayong 7.29 liters. Halaga is 417.35. Parang wala na. Ay, kaso ba? Alright, so dito tayo si Pokot pala. At meron na lang daw tayong 121 kilometers bago makarating doon sa Mayon Lodging House. At yun, sakto pagkagas natin natapos yung ulan. Sarap magmotor. At kung mapapansin nyo, dahil we're so done with the plastic, ginawa natin naglagay na tayo ng mga silicone somewhere sa ating mga butas sa so di ko na kayo sinupot para kitang-kita nyo na. Grabe. At kahit umuulan ngayon, maambon, kitang-kita nyo pa rin ang kalagayan ng kalsada dito sa Sipokot. Alright, so balikan na namin kayo pag nandun na tayo malapit. Alright, narating na natin ang intersection kung saan kaliwa ay Sipokot Town proper, Camarines Norte at Naga City. So in the future, try natin dumaan dyan pag pauwi.
Kasi yun yung parang paikot ng Camarines Norte. Madadaanan natin yung pinuntahan din natin sa Jose Panganiban. Ay hindi, parang dadaan lang doon sa may ano. Maganda yung kalsada dyan eh. So pababa na tayo. Let's go! Let's go! Oh, we love you, Carmelita. Alright. Alternate road as per Google Maps. Hindi ko alam kung napakalupit ni Google Maps mag-suggest ng mga alternate roads. Grabe. Uy, ganda naman yun, oh. Jokes lang. At hindi ko alam, basta naniniwala tayo kay Google Maps na makakarating tayo sa ating paroroonan. Naniniwala ako sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang AI skills. Mukhang tama naman. At hindi tayo pinadaan doon sa matraffic na area. Uy! Nabti naman yung cellphone ko. Boom, 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 boom. Mabuti na lang at may tali. Kung walang tali yan, goodbyes. Nakalimutan ko, niluwagan ko nga to. I forgot, hindi ka na tayo maging success. Ganda! Napakaganda! Lupit! Love! Maganda! Lupit! May dinosaur! Grabe! Ang ganda ng pinadamo sa amin, Google Maps! One of a kind! Stig! Oh! Grabe! Parang nasa ano lang tayo nito ah. Nga ba tayo dumaan dito? Grabe ka Google Maps, ha? Alam namin na pang off-road ang ating motor. Pero grabe ka. At parang sa likod tayo, bypass tayo dumaan. At grabe. May mga batang humihingi sa atin ng sticker, di natin na-videohan. At ulitin ko ulit, habang may bata, may Itbulaga. Siniskwela. Uy, taas. Grabe. Feel mo talaga ang moment dito. Grabe. Grabe. Grabe ka Google Maps. Bicol pupuntahan namin.
pinaparanas mo sa amin ng buhay Bicol. Grabe. Ganda. Kahit na medyo yung panahon natin on and off, ulan. Kakanan dito. Ay, dito. Hindi. Saan ba? Dito. Oh. Ito nga. Grabe ka Google Maps. Loob-looban. May daan ba dito? Loob-looban tayo tinuro. Hindi ko alam kung tag-ulan ba o sadyang laging maulan talaga dito sa area ng Camarines Sur. Sa pagkakataon na ito, inuulan na naman kami. Pero tsinaga na lang namin at feeling namin di naman magtatagal ang ulan. Love you. Ano sabi? Grabe, lumalakas ang ulan. Tama na yan! Doom! Looban talaga tayo pinadaan ni Google Maps no? Yun Yun! Alright, so kung mapansin nyo, basa tayo. Pero mist lang yung nangyari sa atin. Dahil parang hirap i-penetrate ang Bicol ngayon. Ulan, aaraw, ulan, aaraw. Pero nandito na tayo ngayon. Grabe. Solid, what a ride. Rain or shine, Albay. Grabe love. Sobra na talaga ito. Alright, so nakikita nyo, nasa Albay na tayo. Binati tayo ng bayonet. Grabe. Wow! 29 kilometers. Grabe, parang narating din natin yung dulo sa dulo ng Luzon. Pero bukas tayo pupunta ng Sorsogon. Grabe. Woo! Grabe, sarap motor. Napakasarap magmotor. Oh. Wala akong ibang masabi kundi wow! Grabe. Napakasarap. Woo! Nice one. Feel na feel ang moment. I know, may sumisilip sa parting iyon. At sana medyo magpakita kahit paano. Simayon Volcano. 26 kilometers. Time check, it's 4:31 in the afternoon. At ulan araw ang ating sinagupa. Pero nandito na tayo sa Albay. At magandang araw ang sumalubong sa atin. At kasama pa rin natin ang OBR na napakalakas. Ilalabanan ng mga kung ano-ano mga elementong gumagambala sa kanyang paggising.
Grabe. Napakalakas mo, love. Ayun o. Pumuporte na o. Pero sana magpakita, pero parang hindi. May napapansin ba kayo sa mga kotse dito? Ayan o, nagsisialugan. Oh. Alog. Grabe, no? Feel na feel nila ang moment. You know, boom shakalaka. Boom shakalaka. Sa mga oras na ito, parang hindi namin ramdam na galing pala kami ng pag-uulan sa mga lugar na aming nadaanan. At sa mga sandaling ito, natutuwa na lang kami dahil narating na natin ang probinsya ng Bicol. Parang panibagong level na na-unlock namin sa aming pagmamotor. Noong nakaraan, narating natin ang dulo ng North Luzon. At ngayon naman, ay nasa South Luzon na tayo. Ang galing lang. Salamat muli sa inyong pagsama sa aming biyahe at nasusubaybayan nyo ang mga magandang lugar at mga tanawing ating nasisilayan. Alright, time check, 5 o'clock, sakto. At malapit na tayo sa ating tutuluyan dito sa Albay. At kitang-kita natin sa kanan, kaliwa, yung napakagandang Mayon Volcano. Grabe. Lupet. First time. Grabe. Wow. Grabe. Iyon. Grabe, ang ganda dito. Solid ang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 1, 2, 3, 4, 5 15 hours. Naging 15 hours ang ating biyahe dahil sa mga stopover at mga unforeseen, foreseen naman natin yung ulan. Mga circumstances. Grabe. At malapit na tayo sa ating tutuluyan sa Mayon Lodging House. At di namin naasahan na madaraanan pala natin ang pamosong Kamalig Bypass na sikat dahil sa napakagandang lokasyon nito para masilayan ng buo ang Mount Mayon. Sa mga sandaling ito, di natin masilayan ang napakagandang hugis nito dahil sa mga ulap. Pero dahil bumiyahe tayo ng malayo, sobrang ganda pa rin ito sa aming mga mata.
yun, matapos nating dumaan dun sa Kamalig Bypass, babalikan natin yun ng mas maganda at mas kita si Mayon. So ito siya. Ching. Napakaganda talaga. Kahit na medyo hindi nagpakita ng buo si Mayon, tanaw na tanaw pa rin ang perpektong hugis nito. Nabuno natin yung nakalagay dito kanina 10 hours, ngayon 2 minutes na lang. Solid, lakas mo talaga lab, sa pinakamalakas sa OBR. At matapos ang 15 hours plus, narating na natin ang ating tutuluyan dito sa Albay, Daraga Albay, ang Mayon Lodging House, nakatabi ng McDo at Petron. Ayun, no? Mayon Lodging House. Grabe, solid. Napaka-solid. Okay ba dito? Yun. Touchdown. Grabe lang, papir. Tapos may araw. Solid. At matapos ang napakahabang biyahe natin mula Marikina hanggang dito sa Daraga Albay, ay sinalubong tayo ng napakagandang tinuluyan natin sa Mayon Lodging House. Nasa 1,500 pesos per day ang room rates nila dito for 2 person. Pero dahil 3 days and 2 nights tayo dito sa Bicol, nakahingi tayo ng discount. At isa sa napakagandang pwede niyong makita at masulyapan dito sa Mayon Lodging House ay ang napakagandang hugis ni Mayon. Habang nagkakape sa rooftop area ng Mayon Lodging House. At maswerte namang biniyaan tayo ng magandang panahon dito. At malapit rin pala dito ang Kagsawa Ruins. Napakagandang pakiramdam ng biyahe namin ito dito sa South Luzon. Partikular na ang reyon ng Bicol. At sa susunod na episode ay bababa tayo sa Sorsogon para masilayan din natin ang ibabang bahagi pa ng Bicol. Grabe, salamat sa inyo mga Regans. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay mula umpisa nitong video hanggang dito. Malaking tulong ang panonood nyo para may sa katuparan natin ang matagal na nating pinapangarap na Philippine look sa inaharap. Hanggang dito lang muna siguro mga Regans. Muli, kami po ang RideCon na walang sawang nagpapaalala na ride safe lang.